Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 5, Quarter 1, Lesson 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa Word Processing Software. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng Word document na may images, shapes, smart arts, tables, at page background. Mga nilalaman: bullets and numbering, inserting and formatting illustrations gaya ng shapes, images, and smart art, at inserting and formatting tables. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral. Narito ang ilang mga katanungan. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Una, sino ang maaaring makapagpaliwanag sa akin tungkol sa paggamit ninyo ng mga bullet o pagnunumero sa isang dokumento? Pangalawa, nakapaglagay ka na ba ng imahe o hugis sa isang dokumento? Paano mo ito nagawa? Pangatlo, ano ang kaalaman mo tungkol sa paggawa o pagbuo ng mga talahanayan gamit ang word processing software? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panuto, suriin ang bawat larawan ng dokumento at tukuyin kung anong uri nito. Unang larawan. Ang sagot, invitation. Invitation. Pangalawang mga larawan. Ang sagot, flyers. Flyers. Pangatlong mga larawan. Ang sagot, list of grocery items o grocery list. List of grocery items o grocery list. Pang-apat na mga larawan. Ang sagot, pagsusulit. Pagsusulit. At panghuling larawan. Ang sagot, module. Module. Dumako na tayo sa paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Alisin ang lahat ng mga titik C, Q, V, X at Z at muling ayusin ang mga titik upang ipakita ang tamang salita. Una, ito ay ginagamit kapag naglilista ng mga item na walang partikular na pagkakasunod-sunod. Ang sagot, bullets. Bullets. Pangalawa, ito ay tumutukoy sa ayos, itsura o presentasyon ng iyong dokumento.
Ang sagot ay formatting. Formatting. Pangatlo, ito ay maaaring larawan o gamit na ang layunin ay makatulong na mas madaling maunawaan o isipin ang isang bagay na mas mahusay. Ang sagot, illustration. Illustration. Pang-apat, ito ay tumutukoy sa hanay ng mga graphics na available sa Word na magagamit mo upang gumawa ng mga diagram, gaya ng mga flowcharts, mga chart ng proseso, mga chart ng organisasyon, at mga katulad nito. Ang sagot, smart art. Smart art. Kaugnay na paksa bilang isa, bullets and numbering. Pagproseso ng pag-unawa. Ang bullets at numbering sa Microsoft Word ay ginagamit upang ayusin ang iyong mga dokumento sa mas maayos at madaling sundin na paraan. Narito ang ilang mga alituntunin kung kailan gagamitin ang bawat isa. Unahin na natin ang bullets. Ginagamit ito kapag naglilista ng mga item na walang partikular na pagkakasunod-sunod. Maaaring kabilang dito ang mga listahan ng mga item, punto o ideya na nauugnay ngunit hindi kinakailangan sa isang partikular na pagkakasunod-sunod. Maaari ding pumili kung anong klase ng bullet ang gusto mong gamitin. Ito ay makikita sa bullet library na katulad ng nasa ibaba. Narito naman ang mga hakbang sa paggawa ng bullet na listahan. 1. I-click ang bullets button sa formatting bar. 2. I-type ang unang item sa iyong listahan at pindutin ang Enter. 'Oops! Ang susunod na linya ay otomatikong magsisimula sa isang bagong bala. 3. I-type ang susunod na item sa iyong listahan at pindutin ang Enter. Oops! Kapag kumpleto na ang iyong listahan, pindutin ang Enter key ng 2 beses upang ihinto ang nakabulet na listahan. Dumako na tayo sa numbering. Ginagamit ito kapag sequential order o dapat sundin na pagkakasunod-sunod sa mga item na nakalista. Ito ay lumilikha ng pakiramdam ng prioridad o pagkakasunod-sunod. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng isang numerong listahan. 1. I-click ang Numbers button o Numbering button sa Formatting toolbar. 2. I-type ang unang item sa iyong listahan at pindutin ang Enter. Oops! Ang susunod na linya ay otomatikong magsisimula sa susunod na numero. 3. I-type ang susunod na item sa iyong listahan at pindutin ang Enter key. Oops!
Kapag kumpleto na ang iyong listahan, pindutin ang Enter key ng 2 beses upang ihinto ang may numerong listahan. Maaaring ipanood ang video upang mas maintindihan ng klase. Pinatnubayang pagsasanay, demonstrasyon, ipapakita ng guro ang wastong paraan ng paggamit ng bullets at pagnunumero. Magpapakita rin ang mga piling mag-aaral kung paano ito gagawin ng maayos. Paggamit ng mga bullet. 1. Buksan ang iyong dokumento sa Microsoft Word. 2. Piliin ang text kung saan mo gustong gumawa ng bullet na listahan o ilagay ang iyong cursor kung saan mo gustong simulan ang bullet na listahan. 3. Sa tab na Home ng ribbon, hanapin ang grupong paragraph. 4. Mag-click sa icon na bullet o mukhang bullet point. 5. Otomatikong magdaragdag ang word ng mga bullet point sa napiling text o magsisimula ng bagong bullet na listahan kung saan inilagay ang iyong cursor. 6. Pindutin ang Enter pagkatapos ng bawat linya para gumawa ng bagong bullet na item. Dumako na tayo sa paggamit ng mga numero o numbering. 1. Buksan ang iyong dokumento sa Microsoft Word. 2. Piliin ang text o ilagay ang cursor kung saan mo gustong simulan ang listahan na may numero. 3. Sa tab na Home ng ribbon, hanapin ang grupong paragraph. 4. I-click ang numbering icon o mukhang listahang may mga numero. 5. Otomatikong lalagyan ng numero ang mga item o magsisimula ng bagong numbered list. 6. Pindutin ang Enter pagkatapos ng bawat linya upang magdagdag ng bagong numero. Paglalapat at pag-uugnay, bullet and numbering. Ang klase ay hahatiin sa 2. Ang unang pangkat ay gagawa ng bullet activity at numbering naman para sa kabilang grupo. Pipili ng 3 kategorya ang bawat mag-aaral sa mga sumusunod na listahan. Ang klase ay nakagrupo ngunit ang activity ay gagawin ng bawat individual. Bullets list, school supplies, grade 5 teachers, online games. Numbering, gift wrapping, Miss Universe winners, at hand washing. Kaugnay na paksa bilang 2. Inserting and formatting illustrations, shapes, images, at smart art. A. Inserting shapes. Gamit ang Microsoft Word, maaari kang magdagdag ng mga hugis gaya ng mga kahon, bilog at arrow sa iyong mga dokumento, email na mensahe at iba pa. Upang magdagdag ng hugis, maaaring sundin ang mga sumusunod. 1. Sa tab na Insert, piliin ang Shapes button icon. 2. I-click ang Bullets button sa Formatting toolbar. 3.
I-click at i-drag upang iguhit ang hugis. 4. Maaaring baguhin ang sukat at lagyan ng kulay ang mga hugis ayon sa iyong kagustuhan. B. Inserting images. Maaari ka ring magdagdag ng mga larawan sa iyong mga dokumento, email na mensahe at iba pa gamit ang Microsoft Word. Ito ay isang epektibong paraan upang ipakita ang mahalagang impormasyon o magdagdag ng pandekorasyon sa iyong dokumento. Upang magdagdag ng imahe, sundin ang mga sumusunod. 1. Sa tab na Insert, piliin ang Pictures button icon. 2. I-click ang This Device button upang lumabas ang mga larawan na nakasave sa computer. 3. Kapag na-insert na ang larawan, maaari mong baguhin ang laki ng naaayon sa iyong kagustuhan. C. Inserting Smart Art. Ipinapakita ng Smart Art ang malinaw na ugnayan ng mga pangunahing ideya sa paksa. Ang visual na representasyon ay nagsisilbing gabay sa mas madaling pag-unawa ng impormasyon. Upang magdagdag ng Smart Art, maaaring sundin ang mga sumusunod. 1. Ilagay ang insertion point sa dokumento kung saan mo gustong lumabas ang Smart Art graphic. 2. Mula sa Insert na tab, piliin ang Smart Art command. 3. May lalabas na dialog box. Pumili ng kategorya sa kaliwa. Piliin ang gustong Smart Art graphic, pagkatapos ay i-click ang OK. Four, lalabas ang Smart Art graphic sa iyong dokumento. 5. Maaari ka ring magdagdag ng teksto sa pamamagitan ng pag-click sa nais na hugis at pagkatapos ay mag-type. Pinatnubayang pagsasanay. Pag-uuri. Tingnang mabuti ang mga dokumento na ginagawa sa Microsoft Word at i-analisa kung anong klase ng inserting and formatting ang posibleng gamitin. Isusulat ang S kung shapes, P kung pictures, at SA naman kung smart art. Maaaring 2 o 3 ang sagot sa bawat bilang. 1. Invitation card. 2. How to brush your teeth properly chart or poster. 3. Hakbang sa pagsulat ng liham o wastong tuntunin sa pagsulat ng liham. 4. Cellphone brands. 5. Class officers poster. 6. Greeting card. 7. Announcement. 8. Parts of a house.
9. Classroom rules. 10. Netflix movies. Paglalapat at pag-uugnay, pagdidisenyo. Mula sa pinatnubayang pagsasanay ay pipili ang mag-aaral ng dokumento na nais niyang gawin na nagpapakita ng kanyang pagiging malikhain. Ang mag-aaral ay malayang ilagay ang anuman sa inserting and formatting na nagpapakita ng kanyang talento at hindi nalilimitahan sa nagdaang diskusyon sa klase. Kaugnay na paksa bilang 3. Inserting and formatting tables, Microsoft Word 365. Pagproseso ng pag-unawa. Ang table ay isang grid ng mga cell na nakaayos sa mga row at column. Maaari itong i-customize upang maging mas kapaki-pakinabang para sa iba't ibang gawain tulad ng pagpapakita ng impormasyon ng teksto at numeral na data sa iyong dokumento. Upang magdagdag ng table, maaaring sundin ang mga sumusunod. 1. Ilagay ang iyong insertion point sa dokumento kung saan mo gustong lumabas ang table. Piliin ang Insert tab at i-click ang Table command. 2. I-hover ang iyong mouse sa mga parisukat na diagram upang piliin ang bilang ng mga column at rows sa table. 3. I-click ang iyong mouse at lalabas ang table sa dokumento. 4. Maaari mo na ngayong ilagay ang insertion point kahit saan sa talahan na yan upang magdagdag ng text. 5. Maaari ding baguhin ang style, shading, border style at iba pa gamit ang Table Design tab. Demonstrasyon. Ang guro ay maaaring ipanood ang link ng video sa ibaba upang makita ng mga mag-aaral ang table formatting. Ang piling mag-aaral ay ipapamalas ang pag-insert at format ng table. Pabaong pagkatuto, organizer. Ang mag-aaral ay hahatiin sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay may nakaatang na sariling gawain tulad ng nasa ibaba. Unang pangkat, kalendaryo. Pangalawang pangkat, class schedule. Pangatlong pangkat, daily cleaners. Pang-4 na pangkat, monthly birthday celebrant. 3, 2, 1. Magbigay ng 3 bagay na iyong natutunan, 2 bagay na nagustuhan mo at 1 bagay na nais mo pang malaman. Pagninilay sa pagkatuto. Gen Alpha. Sagutin ang mga tanong bilang kinatawan ng Gen Alpha Generation. 1. Ano ang kahalagahan ng aralin na ito bilang ikaw ay nabibilang sa henerasyon ng Gen Alpha? Maaaring sagot, ang aralin na ito ay mahalaga dahil bilang isang Gen Alpha, madalas kaming gumagamit ng teknolohiya. Natututo kami kung paano gumawa ng maayos na dokumento gamit ang Microsoft Word na makakatulong sa paggawa ng mga proyekto sa paaralan. 2. Makakatulong ba sa iyo ang aralin na ito sa paggawa ng dokumento? Sagot, opo. Makakatulong ito dahil natutunan ko kung paano gumamit ng shapes, pictures at smart art para maging maganda at malinaw ang aking dokumento.
3. Sa anong bahagi ng iyong buhay maia-apply ang iyong natutunan? Sagot, magagamit ko ito sa paggawa ng mga poster para sa school activities, paggawa ng invitation card sa kaarawan, at sa paggawa ng assignment o proyekto na kailangan ng magandang presentasyon o presentation. Dumako na tayo sa pagsusulit. Multiple choice. Basahin at unawain ang bawat pahayag. Piliin ang tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. 1. Ano ang maaari mong gamitin kapag nais na maglista ng mga item na walang partikular na pagkakasunod-sunod? A. Bullets, B. Numbering, C. Shapes, o D. Smart art? Ang sagot? A. Bullets. 2. Ano ang ginagamit kapag ang dokumento ay may sequential order o dapat sundin na pagkakasunod-sunod sa mga item na nakalista? A. Bullets, B. Numbering, C. Shapes, o D. Smart art? Ang sagot? B. Numbering. 3. Ito ay binubuo ng grid ng mga cell na nakaayos sa mga row at column. Maaari itong i-customize upang mas kapaki-pakinabang para sa iba't ibang gawain tulad ng pagpapakita ng impormasyon ng teksto at numerical na data sa iyong dokumento. A. Numbering, B. Shapes, C. Smart art, o D. Table? Ang sagot? D. Table. 4. Ang layunin ng command na ito ay makapag-insert ng iba't ibang hugis na maaaring makatulong sa pagiging maayos ng dokumento. A. Numbering, B. Shapes, C. Smart art, o D. Table? Ang sagot? B. Shapes. 5. Ito ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang ilarawan ang mahalagang impormasyon o magdagdag ng mga pandekorasyon sa iyong dokumento. A. Bullets, B. Pictures, C. Shapes, o D. Smart art? Ang sagot? B. Pictures. 6. Anong icon ang i-click mo para gumawa ng bullet na listahan? A. Ang icon na A, B. Ang icon na bullet, C. Ang icon ng pagnunumero, o D. Ang icon na linya? Ang sagot? B. Ang icon na bullet. 7. Aling tab sa ribbon ang naglalaman ng mga tool para sa paglagay ng mga hugis at larawan? A. Home, B. Insert, C. Design, o D. Bullets? Ang sagot? B. Insert. 8. Paano mo mababago ang kulay ng isang hugis na iyong inilagay? A. I-right-click ang hugis at piliin ang Format Shape. B. I-click ang icon na Paint Bucket sa tab na Home. C. Parehong A and B, o D. Wala sa mga nabanggit? Ang sagot? C. Parehong A at B. 9. Paano ka makakapagdagdag ng border sa isang table? A. Piliin ang table at i-click ang icon na border sa tab na Home. B. I-right-click ang table at piliin ang borders and shading. C. Parehong A at B, o D. Wala sa mga nabanggit? Ang sagot? A. Parehong A at B. 10. Upang magsimula ng bagong linya sa isang bullet o may bilang na listahan, dapat mong A. Pindutin ang Enter,
B. Pindutin ang Tab. C. Pindutin ang Shift plus Enter. O D. Pindutin ang Control. Ang sagot, A. Pindutin ang Enter. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!